So sabi ko, pwede ba hindi muna kami magbayad ng tax kasi napupunta lang sa mga buhaya eh. Hindi nga, kasi ano to eh, ayoko yung mga okay-okay lang. May batas po na tapat mo, linis mo. Yeah, exactly. Kaya nga, Hanggang kalahating, ito yung street to, hanggang kalahating na kalsada, responsibilidad mo yan. That is according to law. tama. Ngayon, kung ikaw, Olin, kung sasabihin ko, Olin, yung tax mo gagamitin ko para panlinis ng tapat ng bahay ni Kuya. Hindi ka magagalit? Ayun nga eh, no? So itong makikita mo no na provide jobs, but this is not a job. They are doing actually what property owners are mandated to do, and that is to clean what's in front of their property. So ngayon, yung taxpayer, hindi mo naman sila binibigyan ng trabaho. Ang ginagawa mo, ibinibigay mo sa kanila yung pera ng mga nagtatrabaho. Magkaiba yun! Okay, next tayo. Sino ba ito si Olin? Olin, taga saan ka at nasaan ka? At ano ang ganap mo sa buhay? Ma'am, I'm from Jensen actually. Pero right now, Okay. andito ako sa UK. Okay. OFW. OFW po as a nurse. Nurse, nako. Nurse. Gaano kahirap ang trabaho ng nurse sa UK? Mahirap po kung sabihin lang natin na mahirap talaga pero the pay is good. And work-life balance. Yeah. Work-life balance is okay. So para bang May yard, meron ka bang yard? Meron ka bang yard dyan? Yard sa bahay? Oo. Hindi. Ano lang ba yan? Meron sa labas kaso marumi kasi hindi pa na nalinisan. Kasi winter pa eh. So malamig pa sa labas. Oo. Anyways, speaking about yung tupad na yan, I think 19th Congress ata yan na na nagawa tapos in-endorse ni Mark Villar, something like that kasi inano ko talaga yan eh when I was still in the Philippines. Na-check ko yan kasi kausap ko rin yung kaibigan ko from Dole, sabi ko paano nyo ma-identify yung mga workers ninyo. So ang sabi, nire-recommend daw ng mga barangay officials, something like that. Tapos sabi ko, paano nyo na-validate? Sino nagba-validate? Sabi nila, sila daw, yung taga-Dole. Sabi ko, how sure you are na yung mga recipient niyan is valid talaga na, kasi kung titingnan mo yung programa ng Tupad, maganda siya by papers. Kasi tulong sa mga natanggal sa trabaho, something like that. Pero di ba dapat kung tulong sa natanggal sa trabaho, dapat may ebidensya mo nang natanggal ka sa trabaho. Yes, may trabaho ka muna before. Kaya nga questionable yan kasi halos lahat na nakikita ko sa bayan namin, ang mga naging membro ng Tupad is kung sino yung malapit doon sa naglilista. And ang nakakatuwa pa tama yung sabi ng iba na halimbawa 5,000, ang ibibigay sa iyo 3,000 kasi ang sabi yung 2,000 para sa coordinator. So ang question ko diyan, una-una sa tax na binabayad namin napupunta diyan. Ang working class po ang kawawa kasi kahit sila nung bigayan ng ayuda, hindi sila mabibigyan kasi they are working daw. Pero sa tax nila hindi naman sila makakareklamo kasi automatic ang ang deductions eh. Kaya sabi ko, pwede ba hindi muna kami magbayad ng tax when I was there before? So sabi ko, pwede ba hindi muna kami magbayad ng tax kasi napupunta lang sa mga buhaya eh. Hindi nga, kasi to eh, ayoko yung mga okay-okay lang. May batas po na tapat mo, linis mo.
Yeah, exactly. Kaya nga, Hanggang kalahati, ito yung street to, hanggang kalahati nga na kalsada, responsibilidad mo yan. That is according to law. tama. Ngayon, kung ikaw, Olin, kung sasabihin ko, Olin, yung tax mo gagamitin ko para panlinis ng tapat ng bahay ni Kuya. Hindi ka magagalit? Kaya nga nakakasusot nga eh. I mean, yeah, frustrated ka, pero sabi nga namin, kung pwede lang, hindi na kami magbabayad ng tax kasi wala namang mapupuntahan eh. I mean, yung social services natin, anong nangyari? Sabi ko nga, ang kumakayod ngayon sa Pilipinas is yung mga working class. Kasi automatic kaltas yung tax nila. Yung mga upper echelon ng bayan natin, wala namang ano yan eh, kasi they can always get away with the tax. Mag-hire lang sila ng magagaling na mga bookkeeper or mga accountants, then they can get away with it. Kaya nga, siguro isa din yung sa reason bakit galit na galit sila kay Tatay Digong, kasi wala sino-sino yung tao na yon. Kung may babayaran ka, bayad ka talaga. Look at Lucio Tan, nasingil niya. Kumbaga, So itong ang nangyayari, no? it's frustrating. Alam niyo, 'di ba? Anything else, Kuya Olin, para makapagpag-akyat na uli ako ng Yun lang po, dapat kung pwede lang, hindi na kami magbayad ng tax. Kung hindi ba kasalanan. Hindi to totoong trabaho. Kayo ba pag mag-hire kayo ng trabahador ganito? Hindi po. Papasa tong trabaho tong sa inyo? Hindi po. Hindi ba, 'di ba? Naglolokohan lang tayo dito eh. Sige, salamat po Kuya Olin. Sige po. Okay, next tayo. Next, sino ba? Ito, si Ace from Glasgow. Ace from Glasgow, of course, taga-Glasgow ka. At anong ginagawa mo sa Glasgow? Hi, Sas. I'm a student here. I'm currently taking my master's in economics. So yun siya. Okay, ayan. Maganda economics. So, mai-explain mo sa amin ang economics nito, no? Sige. Ano ang economics nito, kapatid? What's this? Kasi you have to look at the, macro, economics of things eh. Kasi, ito kasi parang, okay, there is actually this, post, I forgot, who made that post na, I think it was Jude Asidre, the best friend of KCL, okay? Sabi niya na KLC pala. Sabi niya na tawag nito, it will stimulate the economy, okay? Ang stimulation kasi ng economy, hindi lang kasi one-time ayude. You have to look at, it has to be sustainable. Okay? Hindi pwede na, one-time bigay and that's it. Okay? It has to be sustainable. Kailangan trabaho siya. Okay? And of course, the taxes na you will, that you will get from these people na, binabayaran mo for their services. That's what, the country will use, okay? Together with the taxes na binabayaran ng working class, okay? Para to stimulate the economy. And it has to be continuous. Hindi siya one-time, big time. Kasi, kung magtatapon ka ng bato sa isang pond, tapos maliit na bato lang yan, anong ripple effects niyan? Hindi, ang masama pa dyan is ganito. Paano mo i-stimulate sa economy? Yung pinambabayad mo dito sa mga to, nanggagaling sa mga nagtatrabaho. So, pinaikot mo lang yung pera That too, yun siya. Tsaka hindi mo alam kasi, tapos ito pa, ang nakakatawa kasi dito, sinasabi nila basic services, okay? Para magamit sa basic services. But what is 3,000? Are we talking about 20,000 here? Are we talking about 30,000 that you will dole out to each and every one? No, we're talking about 3,000 to 4,000 pesos only one time. Okay,
Kami nga, nung nasa Manila ako, nung nasa Makati ako, pag nag-grocery kami, umaabot kami ng 5,000. Yung 5,000 na yan, 1 week lang yan. Goodbye, 1 week ka na. That's how expensive the commodities, the prices of commodities, in the Philippines now. Okay? Hindi na siya biro. Kaya ito, ginagago tayo eh. Ninanakawan tayo. Kaya kailangan we need to start, we need to take action. Kailangan magalit na tayo. Hindi na ito nakakatawa. Ano lang tarang panggagago to? Hindi, alam mo yung kasi, alam mo, ginagawa kasi, actually, aware ang mga tao dito. Alam mo naman kasi ang mga Pilipino, no, gagawin lang ng joke. Tapos pag ginawa na nating joke, okay na. So, okay lang na gawin ng joke, pero pera mo to. Exactly. Yun siya. When I was in the Philippines, and I worked my ass off morning till evening. Tapos, syempre, di ba? I'm part of the working class, and you really can't do anything about the tax that the government will will take from or will get from your from your monthly salary. Mandated ka eh. Hindi ka naman makakaiwas doon eh. Tapos, this is what the government will parang as a form of what service. Hindi to service. It has to be collected. It has to be for everyone. Kailangan may infrastructure. You mentioned something about, what's this? Kailangan maganda ang investment climate ng Pilipinas. Yes, that is something na yung sinasabi kong sustainable. Yun siya. Okay? Yun ang sustainable. Yung tatagal. Okay? Yung may magmamana. Okay? Yun siya. And of course, if you want to have a healthy investment climate, in a country, kailangan stable ang ano ba yung mga kailangan? Okay? Kailangan Peace and order. Climate. Exactly. Political climate should be okay. Peace and order, tama ka. Okay? Kailangan may mga investments na pumapasok. Ang dami nang kinakausap. Parang lumalabas lip service lang lahat eh. Kasi wala namang pumapasok talaga in actuality. Natatalo tayo. And sino ba ang nagbabayad ng mga trips na abroad? Tayo. It's the people's money. Kaya ito yung point na, this is my next point na gusto ko sabihin. Tayo ang bosses ng mga tao we are the bosses of, these people in Congress. This guy in Malacanang, okay? This Martin Romualdez. We are the bosses of these people. Ikaw, kung empleyado ka, or you are the boss, and you have employees who are not performing, ano ang gagawin mo? The first thing that you're gonna do is what? Enroll these people to, performance improvement plans. And yung PIPs na yan, that usually last for 6 to 1 year, pag hindi sila nag-improve, ano ang gagawin mo? You're gonna terminate them. It's as simple as that. Yeah, exactly. Pero wala tayong ginagawa about it. Hindi na to nakakatawa. Ako, and I'm here in Glasgow, and the reason why I'm here in, Glasgow, kasi ang hirap na dyan sa Pilipinas, dear. Okay, ang hirap na dyan. As in, tapos, you have no idea, Sas. As in, sobrang, ang hirap mawalay sa mga loved ones kasi wala kang choice. Yeah, wala exactly. kang choice. Ayun nga no. So itong makikita mo no na provide jobs, but this is not a job. They are doing actually what property owners are mandated to do, and that is to clean what's in front of their property. So ngayon yung taxpayer, hindi mo naman sila binibigyan ng trabaho. Ang ginagawa mo, ibinibigay mo sa kanila yung pera ng mga nagtatrabaho. Magkaiba yun! Yeah, true. I totally agree. At hindi lang yon. You mentioned something, earlier na, okay, dapat itong allotment na to should have been spent on infrastructure, should have been spent on providing better services, like, i.e., okay, funding the fucking PhilHealth, okay? Hindi siya nangyari. Instead, binibigay nila yung mga pera sa ganitong klase. Hindi yan trabaho, Sas. Hindi yan trabaho.
Thievery. Thievery. Pag Yeah. nanakaw yan, huwag nyo kaming niloloko, huwag nyo kaming ginagago. Pagod na kami sa kakatrabaho, day in, day out. Okay? Galit na kami, kailangan magbago kayo. Yun lang yun. Plain and simple. Okay? Kung Diba? hindi, good luck sa Carino this May elections. Yeah. Thank you so much, Ace, no? Mm-mm. Pababa na kita at maraming salamat sa inyo. Hindi pa tayo tapos sa mga pag-uusapin na sa usaping ito. Pero yan ang nakakaloka. So tayo ay magbabantay na ganito dahil ito ay pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Hindi po ito trabaho. Ang trabaho po, eto, tingnan mo pa to, oh. Isa pa to, nakita ko pa to. Nakikita nyo yan? Kita nyo yan? Wala to. Hindi po trabaho itong binibigay ng mga to. This is not a job. This is actually getting the money of the working class and giving it to somebody else para magmukhang bida ang mga politiko. Wala po kayong ginagawa. You are not creating jobs. Pinapaikot nyo, kinukuha nyo ang pera ng mga tunay na nagtatrabaho at ibinibigay nyo sa iba. Ayan, tapos kayo magbumukhang bida-bida. Kita nyo yan? Hindi ba kayo magagalit dyan? 2, 4, 6, 6, naglilinis ng eskinita. Ayan ang ginagawa sa inyong mga tunay nagtatrabaho. Di ba? Kita mo, ito pa, Kung wala na ito. This is theft. Kung hindi kayo magagalit dito, ewan ko, well, you don't care about your money. Di ba? Tingnan mo to, ano yan? Tupad din yan. Tanyo na? Gagaguhan tayo. Diba, ano sila? Guys, good morning. So, andito ako ngayon sa Barangay Baldock na sa lugar namin kung saan mayroong mga tupad na nagtatrabaho ngayon sa gilid ng kalsada. Guys, good morning. So, andito ako ngayon sa Barangay Baldock na sa lugar namin kung saan mayroong mga tupad na nagtatrabaho ngayon sa gilid ng kalsada. So, yun lamang po at hinihintay na raw ako ni Maricar at ni Bullprop. So, doon tayo magkita-kita at next time pag-uusapan uli natin to. Maraming salamat po.